Magandang araw po. Ako po si Mary Elijah B. Placente mula sa grade 5 Latinum. Ako po ay naglalahad ng isang masining na pagkukwento, ang palayok ng baghari ni Gladiola El Dilim. Masayahing bata si Lope, ngunit siya'y sakitin. Madalas hirap siyang huminga dahil sa ubo. Mapait po ang gamot, takot din po ako sa doktor. Anak, inumin mo na ito para gumaling ka. Hindi naman po ako gumagaling, inay eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa, gagaling ka, sabi naman ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin ininom ni Lope ang kanyang gamot. Nang lumabas ng mag-asawa sa kanilang silid, bumangon si Lope at dumungo sa bintana. Gandang-ganda sa kagubatan at sa mga punong luntian. Nanood siya sa hamog pagkatapos ng ulan, nang biglang may lumitaw na isang bahaghari. Bahaghari! Nakatingin siya sa mga kulay. Saan kaya ito nagmumula? Dumaan siya sa likod bahay upang hanapin at puntahan ang dulo ng bahaghari. Huwag ka sana kaagad mumula, hiling niya. Takbo, talon, takbo, talon, takbo. Nilampasan niya ang malalaking bato. Sumabit ang kanyang buhok sa mga nakalawit sanga. Hinawin niya ang mga baging hanggang sa ang dulo ng bahaghari ay kanyang narating. Sa di kalayuan, nakakita siya ng isang palayok. Nagbubuga ito na 7 kulay ng bahaghari. Lumapit siya rito, namangha sa tingkad ng mga kulay. Maya-maya, maingat niya itong hinawakan. Lumiwanag ang palayok. Nagkaroon ito ng mata, ilong, at bibig. Ngumiti ito sa kanya. Laking gulat ni Lope na nagsalita ang palayok. Kamusta ka, kaibigan? Ano ang may tutulong ko sa iyo? Ngayon lang po ako nakakitang nagsasalita ang palayok. Aba, oo, bihira ang tulad ko. Hinanap mo ba ako? Sinundan ko lang po ang dulo ng bahaghari at nakita ko po kayo. Ang magalang nang sabi, mapalad ka, tatagpuan mo ko. Ang bahaghari ay pag-asa pagkatapos ng ulan. Bawat kulay nito ay may kapangyarihan, wika pa ng palayok. Ang pula ay katapangan, ang kahel ay kasiglahan, ang dilaw ay kasiyahan at ang kagamutan sa karamdaman ang luntian. Ang bughaw ay kapayapaan, ang indigo ay katatagan, at ang lila naman ay karunungan. Napakatyaga mong bata, bilang gantimpala, maaari mo gamitin ng 1 beses na kulay na iyong kailangan. Paano ko po ito gagamitin? Habang hawak mo ko, sabihin mo lamang na 3 ulit na kulay na iyong kailangan. Sige po, salamat po. Umuwi si Lope dala ang mahiwagang palayok. Nang nakarating siya sa kanilang bahay, pumasok siya sa kanyang kwarto at nilagay ang palayok sa cabinet. Baka malaglag ito rito, kaya inilipat niya sa ilalim ng kama. Baka tirahan ito ng daga. Kung kaya, binitbit niya at naghahanap ng ligtas na pagtataguan. Nakakita siya ng baon sa kusina. Dito ko man ito ilalagay, mamaya ko na nasasabihin kay inay. Matapos itagong palayok, nakatulog si Lope sa kanyang silid dahil sa pagod. Nang hapong iyon, bumili ng isda ang kanyang ama. Pakiluto may tuselya para lumakas si Lope. Naghahanap ng palayok ang kanyang ina. Nakita niya nga sa baul. Bakit may kakaibang palayok dito, Raul? Ngayon ko lang ito nakita. Baka iyan ang lumalating palayok. Gamitin mo na. Kinuha ni Anya Celia ang palayok para paglutuan ng isda. Tumakad siya papunta sa lubabo. Dahil sa pagod, nagbitawan niya ito. Blag! Nabasag ang palayok. Sumabog sa buong gilid ang 7 kulay ng bahaghari na green naglaho. Nagising si Lope sa ingay. Nagbabadili siyang
nalaman sa pinagmulan nito. Ano po ang nangyari? Napatingin siya sa sahig at naglubo na nakita ang kanyang mahiwagang palayok. Niwalis ng kanyang ina ang durog na bahagi na ito. Inay, nasa na po ang mga kulay? Kailangan ko po ang mga kulay. Anak, ano ba meron na sa palayok na iyon? Tanong ng kanyang ina. Mahiwaga po palayok at may kapangyarihan po ang mga kulay. Wika ni Lope na umiiyak. Gagaling po ako. Magagawa ko po sana lahat ng gusto ko. Pagkasabi, tumakbo siya papunta sa kanyang silid at nagkulong. Sinundan siya ng kanyang mga magulang. Pumasok sila sa kanyang silid at umupo sa higaan at katapat ng bintana. Patawarin mo kami, anak. Hindi namin alam na mahiwaga ang palayok, ngunit di mo kailangan ng kapangyarihan, sabi ng kanyang ama. Kaya ka namin bantayan at alagaan. Ikaw ang aming kasiyahan. Huwag ka nang malungkot. Hindi ka namin iiwan, sabi ng kanyang ina. Talaga po? Oo naman, anak. Kaya uminom ka na ng iyong gamot at magpalakas. Dagdag pa ni Alicelia. Patawad po, Inay Itay. Mahiwaga at makapangyarihan po ang palayok. Ngunit mas mabisa po parang pagmamahal ninyo. Niyakap siya ng kanyang ama't ina ng napakahigpit. Gumuhit sa kanyang labi ang pag-asang siya'y gagaling kahit wala na itulong ng bahaghari.